Imbes na ipagtanggol niya ang sarili, at sabihin sa akin na hindi totoo ang lahat ng natuklasan ko, ay kabaliktaran ang nangyari. Nang muli siyang humarap sa akin, at sinalubong ang galit kong mga mata, ay tila tuluyan ng naglaho ang Anthony na nakilala at minahal ko. The womanizer structure of him was back. Ngumisi siya na parang isang masamang tao. Ngising kahit na sino, ay hindi magugustuhang pagbigyan ng ganoon. Isn't it obvious? Of course, what you have watched was true. Oo, pinaglaruan lang kita, Alondra. Malamig na sagot niya. Bakit mo nagawa sa akin to? Hindi ko na napigilan pa, tuluyan nang bumagsak ang mga luhang kanina ko pang sinusubukang pinipigilan. Nag-iwas siya ng tingin. Because I was challenged by your beauty, Alondra. Nakakasawa rin kasing puro mga malalandi yung nakakarelasyon ko. That's why when I first saw you, I already set you as my new target. I did everything para lang mapasaakan ka, kahit agawin ka sa sarili kong best friend, ay ginawa ko para lang masubukan ko ring makipaglaro sa isang baguhang katulad mo. Muli niyang sinalubong ang mga mata ko. At least, masasabi ko namang nag-enjoy ako, kahit papaano sa pakikipaglaro sa iyo, though you were bit boring sometimes. Ngayong napagsawaan na kita, edi hiwalayan na. Nababagot na sagot niya. Pero naibigay ko na ang lahat sa iyo. Nang hihina kong sabi. He laughed devilishly. Exactly. Dahil nga nakuha ko na ang lahat sa iyo, kung kaya't napagsawaan na kita at ayoko na. Sa katunayan, hindi ko nga din lubos akalain na aabot ng 1 year and a half ang larong to, masyado ka pa kasing pakipot. Pero masasabi ko namang worth ang paghihintay ko ng 1 year, para buong buo kitang makuha. Then he drew his lips near in my ear and whispered me, kasi ang sarap mo especially that night when we had made. Pakiramdam ko biglang bumaba ang dignidad ng pagkatao ko, dahil sa pambabastos na sinabi niya, kaya naman automatikong lumipad ang palad ko sa kanyang pisngi. Isang malakas na sampal iyon. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Hindi ko alam ang sasabihin. Matagal na sandali bago niya muling sinalubong ang mga mata ko. I felt some fear because of his dark and cold gaze, kaya naman napaiwas ako. Hindi ko na alam pa kung ano ang dapat kong sabihin. Are you done? Kasi ako tapos na ako sayo, Miss Meyers. Patapos na sabi niya, then he started to walk away from me. Parang hindi pa rin mag-sink in sa utak ko ang lahat ng nangyari. Para bang namanhid ako bigla. But seeing him walking away made me realize one thing. Mahal na mahal ko nga pala siya, at hindi ko maaatim na makitang naglalakad siya palayo sa akin, kaya mabilis na hinabol ko siya, at walang pakundakang niyakap ko ang kanyang likod ng mahigpit. No, ayokong mawala ka sa buhay ko, Anthony. Sobrang mahal kita. I'm willing to forgive you and forget everything. Just say sorry, and we will start a new happy life again together. Hindi siya kumibo. Tila walang balak na magsalita. Pakiusap naman, mahal, huwag mo akong iwan. All my life, ikaw lang ang nag-iisang lalaking minahal ko, kaya hindi ko kakayaning mawawala ka. Please, don't leave me. I love you so much, Anthony. I love you. Patuloy ko sa aking kaibangan, habang hindi na alintana ang sunod-sunod kong paghikbi. Sa ngayon ay wala na muna akong pakialam, kung bumaba na ako ng husto sa paningin niya o sa paningin ng lahat. What is important now is not to give him up, to fight for the only one I love this much. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay kong nakayakap sa kanya, at ilang sandali iyong nagtagal roon. Tila nabuhayan naman ako ng pag-asa. Narinig ko pa ang marahan niyang pagbuntong hininga. Ngunit pakiramdam ko, ay tuluyan akong nadurog nang marahas na niyang tinanggal ang mga kamay ko, mula sa pagkakayakap sa kanya. Break na tayo. Tigilan mo na ako. Huling sinabi niya sa katuluyan na akong iniwan. Kasabay ng pag-alis niya ngayon, ay ang tuluyan na ring pagkawala niya sa buhay ko. Bumagsak ako sa sahig, dahil pakiramdam ko lahat ng lakas ko, ay nawalang bigla ng dahil sa sobrang sakit ng pang-iiwan niya sa akin. Ang tanging gusto ko na lamang ngayon, ay ang umiyak ng umiyak, at may buhos ang lahat. Alondra POV. Hulaan mo kung sino ta. Magiliw at malambing na tura ng taong nasa likod ko, nakararating lamang. Itinakip niya ang dalawang palad niya sa aking mga mata. Automatiko namang sumili ang matatamis ng ngiti sa aking mga labi. Ang pangalan mo ay Anthony Morgan.
Ikaw ang boyfriend ko at tanging lalaking pinakamamahal ko. Tinanggal niya ang kanyang mga kamay sa aking mga mata, at tinungo ang isa pang uguyan na katabi ng sa akin. The answer is definitely right. Ngingiti-ngiting sabi niya bago iniugoy ng tuluyang ang uguyan. Kasabay ng preskong ihip ng hangin, ay magkasabay rin ang pag-ugoy ng aming mga duyan. Nasa Manila Plaza Park kami ngayon, isang puok pasyalan na paborito naming dalawa na puntahan. Maganda ang lugar, public place, magaganda ang tanawin at masarap ang simoy ng hangin. Lagi kaming pumaparito, dahil maliban sa nakalilibang na pasyalan, ay malapit lang din ito sa aming university. Just a miles away. A walking distance. Katatapos lang ng morning class ko, at napagkasunduan namin ng dalawa na magkita rito at mamasyal. Almost 1 week na rin kasi kaming hindi nagkikita, dahil sa parehong busy kami sa aming mga schoolworks. Almost 1 week din tayong hindi nagkita, o nakalabas-labas man lang sa sobrang busy natin pareho sa mga school matters. Kumusta ka na? Pauna ko. Maayos naman ako mahal. I survived. Ngayong nakalabas na ulit tayong dalawa, masaya na rin. Ikaw, kumusta ka na? Mahal, ang endearment namin ni Anthony sa isa't isa, simula nang maging kami. Life still goes on to me. Thank God, I can survive all the time. Tipid lang na sagot niya, habang walang anumang lingon sa aking gawi. How about the team? Kumusta na kayo sa basketball? Ayos lang din. Pagiging matipid pa rin niya. Para bang nakaka-offend ang pagiging matipid niya ngayon. Para bang nararamdaman kong pagod siya ng husto, sa pagiging sobrang busy sa school lately. Parang gusto kong magtampo, pero gusto ko pa ring intindihin siya sa ngayon, dahil siguro nga kailangan lang talaga niya ng pahinga. I missed you. Paglalambing ko, hinintay kong sumagot siya, at sabihing miss na din niya ako, ngunit nakatanaw lang siya sa malayo, na tila walang narinig na kahit ano. Tila walang balak na tumugon. Wala ring balak lingunin ako, kahit saglit man lang. Naiinis na ako. Nakakapagtampo na kasi. Naiintindihan ko namang baka wala lang talaga siya sa mood na makipag-usap ngayon dahil pagod. Pero tama bang kahit I missed you too, na lang ay hindi pa niya masabi sa akin. Almost 1 week din naman kaming hindi nagkasama. Anthony, may problema ba? Alam mo kung may problema ka, narito naman ako para sa'yo, at handang makinig kaya sana huwag mong sarilinin yan, o huwag kang maging tipong sobrang tahimik, kasi naninibago ako sa'yo. Imbes na tampo ay pag-aalala ang umapaw sa aking tono. Sa muli, tila wala lang siyang narinig, at hindi pa din ako nililingon. Am I invisible here? Anthony, ano ba? Nag-aalala na ako sa'yo, at nabibingi na ako sa katahimikan mo. Wala ka man lang ba talagang balak na kausapin ako rito? Naiinis ko na talagang sabi. Ilang sandali pa lumingon na din siya dito sa gawi ko, pero hindi pa din nagsasalita. Expressionless ang itsura, but I could see it in his eyes, that there's something wrong, na para bang may pangamba roon. O ano, wala ka pa ring balak magsalita? Tanong ko ulit. Alam mo, sana hindi na lang tayo nagkasundong mamasyal rito, kung ganyan ka lang din naman pala. I think you really need rest and space for now, kaya aalis na lang muna siguro ako. Tumayo na ako para mag-walk out na sana, pero maagap ding napigilan niya ako. Nasa harap ko na siya ngayon and I was cornered by him. Mahigpit na nakahawak ang mga kamay niya, sa magkabilang hawakan ng uguyan, dahilan para hindi ako makagalaw. Ilang sandali kaming nagkatitigang dalawa, habang nasa ganoong posisyon, at sa isang saglit mula sa napaka-expressionless na mukha niya, ay sumili ang isang napakapilyong ngiti sa kanyang mga labi. At bago pa man ako makapag-react, ay inunahan na niya ako ng isang halik. It was a sweet kiss. Paglapat lang ng ilang sandali ng mga labi namin, iyon lang. No any movements nor motions. Just a sweet plain peck. Sinusubukan ko lang kung gaano kaganda ang girlfriend ko. Kapag nagtatampo, I actually found her a goddess. Of course, I missed you, Alondra. Napakalambing na sabi niya, nang matapos ang halik namin, pero cornered pa rin niya ako. Mahinang nahampas ko ang dibdib niya. Ikaw talaga, alam mo bang pinakaba mo ako? Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Parang bata na maktol ko. Nagpapakyut at nagpapalambing na ulit sa kanya.
Halika nga rito. Magiliw na sabi niya, saka maingat akong inalalayan patayo ng uguyan, at pagkatapos ay mahigpit niya akong niyakap. Sorry if I made you worry, mahal. Ang dami ko lang iniintinding mga bagay-bagay lately, kaya para akong zombie ngayon kasama mo. I'm sorry, buong suyo niyang sinabi. Inihagod-hagod ko ng mga palad ko ang kanyang likod. I understand and I forgive you, Anthony. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang lagi ako para sa'yo, whenever you need someone beside you, hinding-hindi kita iiwan. Buong suyo ko ring sagot sa kanya. Tuluyan nang napawi ang tampo ko. And whatever will happen in the future, I will always be thankful to God, that you've been a part of my life. Nakilala at minahal kita. He sincerely stated. Para bang may kung anong bumagabag ulit sa akin, para ikapangamba ko dahil sa laman ng huling sinabi niya, but I chose to ignore the worries. Mas hinigpitan ko na lamang lalo ang pagyakap ko sa kanya, then I closed my eyes to make him feel, that he really means a lot to me, that I will never going to leave him no matter what. And to make him feel how much I am deeply in love with him. Ma'am, gising na ho. Nandito na ho tayo sa bahay ninyo. Nagising ako sa aking pagkakaidlip nang marinig ang boses ni Mang Lando. Panaginip lang pala, napanaginipan ko na naman siya. Nanaginip na naman ako ng isa sa mga naging karanasan naming dalawa noon. Bakit ba kasi sa lahat ng pwede kong mapanaginipan, ay siya pa? Napapansin ko nga lately, lagi ko na naman siyang napapanaginipan, pagkatapos ng ilang taon. What's happening to me these past few days? Hindi ko naman na siya iniisip pa, dahil ayoko nang isipin pa siya. Matagal na panahon na iyon, at naka-moved on na ako. Ma'am Alondra, ayos lang ho ba kayo? I checked my wristwatch. Alas 9 na pala ng gabi. Past 8 kasi nang makalabas ako sa aking opisina kanina, sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko dito sa New York. It's a publishing company named Pages to Cherish. The company publishes romance books, pocketbooks, novels, inspirational books, quotational books, and even uneducational books for both kids and adults. I'm an author. Isa sa mga sikat at best-selling na author na kilala na rin halos dito sa buong New York. More than 3 years na rin akong nasa ganitong propesyon. I already have the fame as one of the greatest author here in New York City. And it's really a dream came true. Ma'am. Napatingin ako kay Mang Lando. Kanina pa pala niya ako kinakausap, pero hindi ko man lang siya pinapansin. Ay okay lang po ako Mang Lando, may iniisip lang kasi ako. Pasensya na po, sabi ko. Ayos lang ho ma'am. Mabait namang sagot niya. Si Mang Lando na nasa 50s na rin ang edad, ang family driver namin magmula pa noong bata ako, at malaki ang tiwala ng pamilya sa kanya. Kaya noong mamatay si Daddy, matagal na panahon na ang nakakalipas, at noong nag-migrate kami dito sa New York. Kasama si Lola Anastasia o Tasha, my dad's mom, ay isinama pa rin namin siya rito. Bumaba na ako ng kotse. Anthony POV. 9 long years. Nasambit ko sa kawalan, kasabay ng marahang pagbuntong hininga. Nasa 11th floor ako ng aking 18th story company building. Nandito ako sa loob ng sarili kong opisina, nakatayo sa tapat ng malalaking bintana, habang nakapako ang tingin sa mga naglalakihang gusali ng Maynila. I am carrying with me, my lonely and broken heart. I am the great engineer Anthony Morgan, the CEO of the biggest construction company in the whole Philippines named Morgan Legacy, na marami na ring branches and shares sa iba't ibang bahagi ng mundo. I am known to be this great. I almost have everything. Famous and very successful young bachelor of my generation, sa edad kong 29. People thought I already have everything. The looks, the money and the successful career, na tila tipong taong wala nang mahihiling pa sa buhay. But God knows how lonely I am now. God knows how much I miss someone who became the most precious thing from my past. And until now, I'm still longing for that person. God knows I still don't have everything. Not until I see her again. 9 years ago, St. Mary University. Unang araw pa lang ng pasukan sa second semester, heto at marami na namang assignments kaagad. Nakakabagot na. Naglalakad ako kasama sina Parker at Tyson, papuntang locker room.
Nandoon yung ibang handouts na kailangan naming i-review, para masagutan yung mga assignments. Pabirong nagmumurahan kaming tatlo, tungkol sa mga nakakainis naming mga professors na unang araw pa nga lang ng klase, paparusahan na naman ang mga estudyante sa dami agad ng mga assignments at requirements. Suddenly, there was a girl who bumped me and worst, she left a stain of chocolate cake on my uniform. What the? Sorry talaga. Pinunasan niya yung mantsa ng cake sa damit ko. Patuloy lang siya sa pagpupunas, habang nag-so sorry ng paulit-ulit, but she stopped when she heard me say, "Stop." Sa pagkakataong iyon tumigil nga siya. She raised her head to look at me. And the heck? This is really amazing, ang ganda niya. Para bang naramdaman ko na lang na biglang lumundag ang puso ko, nang makita ko ang mukha ng babaeng to na nakabangga sa akin. This is very unusual to me yet familiar also. Sanay naman na akong nakakakita ng magagandang babae, nakakalandian ko pa nga kadalasan. But this beautiful girl who's right in front of me now, iba ang epekto sa akin. If I'm not mistaken, her name is Alondra Meyers, and she's from College of Education. Mahinhin at study-centered na babae. Walang ibang nalalamang destinasyon, kundi bahay at paaralan lang. Nay walang kaalam-alam sa gimmick. She's not that famous but of course, I know her a bit because, it's a long story. Para siyang gulat na gulat nang makita ako. Of course, I know that she knows me. Hangal lang ang hindi makakakilala sa isang tulad kong engineering student, at team captain ng basketball varsity. I am also known to be the university bad boy, a womanizer, playboy, Casanova at, kung ano-ano pang tawag sa lalaking mahilig sa pakikipaglandian sa babae. Napatingin siya sa mga kasama ko, kina Tyson at Parker. Mahinang napamura ako. Ako yung nandito. Ako yung nabangga niya, kaya dapat sa akin lang mapako yung mga tingin niya. Dapat ako lang ang lalaking titingnan ng mga mata niya. Ibinalik niya ang tingin niya sa akin. Nahihiya na naiilang ang kanyang mga mata. Napaiwas ulit siya, napako sa sahig ang tingin niya. Nahihiya siya sa nagawa niya, kahit na hindi naman niya sinasadyang mabangga ako. She's so pretty. Sorry talaga Anthony. Sabi niya. Kilala mo ako? I asked her pretending, as if I didn't know that she knows me. Napatingin ulit siya sa akin tapos umiwas ulit. What's wrong with her? Ba't hindi niya magawang makatingin sa mga mata ko ng diretsyo? Ako naman, I'm not breaking my eyes onto her. Ewan ko ba? Kahit tatanga-tanga siya, pero ang sarap pa ring titigan ng pagmumukha niya. See, she's even stammering. Since kilala mo na rin lang ako, ibig bang sabihin nito, alam mo na ring hindi ako basta-basta na lang tumatanggap ng sorry galing sa isang tao? I asked expressionlessly. Napaangat ulit siya ng tingin. Maybe because of her curiosity, kaya nakakaya na niyang salubungin ang mga mata ko. Miss ang sabi niya hindi siya basta na lang tumatanggap ng sorry lang. Sabat naman ni Parker. And it only means, he believes that action speaks louder than words. Dagdag pa ni Tyson. Halata sa mukha niyang naguluhan siya, sa sinabi ng dalawang asungot na kasama ko. Pero totoo nga namang hindi ako basta-basta na lamang na tumatanggap ng sorry, sa mga taong nagkakasala sa akin. Especially with this girl. Hindi ko tatanggapin ang sorry niya ng ganoon na lang. I want to punish her. What I want to do to her is, I can't resist it anymore. I held her waist so tight, and drew her closer to me. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. Nakita ko ang pagkagulat, at kaba sa reaksyon niya. I can already feel her heart beating so fast. Anong, hindi na niya naituloy ang sasabihin niya, dahil nanigas na siya sa sunod na ginawa ko. I kissed her. I kissed her terribly. Oh, her lips taste so good. Ang lambot-lambot ng labi niya at ang sarap. Parang ayoko nang bitiwan pa kahit na kailan. I think I'm gonna go crazy, just to brush these lips using mine. Habol ang hiningang binitiwan ko na ang labi niya, then I intently looked at her in the eyes then I said, apologize accepted. Hindi na rin ako nagulat ng isang napakalutong na sampal ang iginawad niya sa akin, at saka mabilis na pagtakbo na palayo. While running, I saw her wiping away her tears harshly.
I know I made her cry because it's obvious that I am her first kiss. I stole her first kiss. Alondra POV. Mommy, magiliw na sinalubong ako ng pinakamamahal kong anghel. My 8-year-old son named Atticus. Nang makalapit na ako sa kanya, agad na niyukuhan ko siya, para magpantay kami, at saka hinalikan ko ang kanyang noo. How's my baby boy? Kumusta sa school? I asked him sweetly. I'm all right, Mom. Today was Sean's birthday so we celebrated it at our school. Ang saya nga po. Magiliw na kwento niya na tinutukoy ang kaklase. Wow, really? You greeted him, because it was his special day, right? Of course, I did, Mom. That's my boy. Natutuwang sabi ko sa kaginulugulo ang buhok niya. Maya-maya pa ay mahigpit na niyakap ko siya. I love you, son. I love you too, Mommy. Magiliw na sagot niya. I really love Atticus so much. Kung mayroon mang isang magandang bagay na iniwan sa akin, ang masakit kong nakaraan, iyon ay itong anak ko ngayon. Ang napakabait, napaka-cute at napaka-lovable kong anghel, na naging bunga ng mga sandaling iyon noon. Kung mayroon man akong hindi pinagsisisihan sa mga maling bagay na nagawa ko, si Atticus iyon. Sa lahat ng mga naging pagkakamali ko, ang anak ko lamang ang naging tama. At kung mayroon man akong isang bagay na dapat pasalamatan sa taong nang iwan, at nanakit sa akin 9 years ago, walang iba iyon kundi si Atticus. My son is my life now. We will really going to miss you, Alondra, but we will still going to pray for more of your success, although you're already in the Philippines. Malungkot na sabi ng American friend, and co-writer ko sa Pages to Cherish na si Yasman. Yeah, Alondra, we will still continue wishing for your lucks, even though we're already apart. Sunod naman ng half Chinese half Spanish na si Varsha na co-writer at kaibigan ko din. Don't forget us when you're already at your home. Okay, si Farah naman na French woman. Kasalukuyang nasa isang resto bar ako kasama ng iilang co-writers, and close friends ko sa Pages to Cherish, dahil nilibre nila ako para raw umano sa despedida party ko. A week ago, our CEO said that this year the company published almost 90,000 copies of my novels worldwide. Because of that success, our sales of romance books increased the most, especially in the Philippines. Doon talagang mabili ang aking mga obra maestra. Our CEO informed me that I have a client in the Philippines, waiting and wanting to see me and talk to me personally. He wants to buy almost 15,000 copies of my books. But before the business deal, nais raw muna nitong mamit ako at makilala in person, so I really need to go back in the Philippines for that business deal, at pansamantalang doon na rin muna mamalagi at magtatrabaho sa isang branch pa rin ng Pages to Cherish, hanggang sa may deal ko ang kontrata sa kliyenteng iyon. For me, it's already a big break, para sa career ko bilang isang romance writer, ang may deal ang ino-offer ng client. Almost 15,000 books ang nais nitong bilhin, at hindi na biro ang ganoon kalaking offer, kaya nang sabihin sa akin ng CEO namin ang magandang balita, ay laking tuwa ko, at hindi na tinanggihan pa ang grasya. Next month, uuwi na ako ng Pinas to finally meet that rich client. Oh guys, you just don't know how much I am touched now, because of your farewell words to me. I promise to always send you an email, when I'm already in the Philippines. I will miss you too, everybody. Sincere kong sagot sa tatlong mga kaibigan ko. Then the four of us embraced. Anthony POV. O ano, basketball tayo, Von. Hamon ko sa 16-year-old na pinsan ng kaibigan, at tropa kong si Ryder. Pumunta ako dito sa bahay ng magaling kong kaibigan, dahil nagkayayaan kaming mag-inuman mamaya. Wala na rin namang gagawin sa opisina, dahil natapos ko na ang mga dokumentong kailangang tapusin, kaya magre-relax na din muna ako, kasama ng mga asungot kong mga kaibigan. Tamang-tama papaalis na ng bahay ang batang si Von, dahil may pasok pa siya sa eskwelahan, kahit Sabado dahil sa PE subject niya. Gusto ko man, Kuya Anthony, pero may pasok pa ako eh. Mamaya na lang pagka-uwi ko. Sagot ng binatilyo. Sus, may pasok ka dyan. E ba't hindi ka naka-PE uniform?
Di ba PE subject ninyo ngayon? Ang sabihin mo babalik ka lang para makita si Chari. Yung third year high school na cute na crush mo. Sus. Porma mo palang oh. Panunukso naman ni Ryder sa pinsan niya. Haha, hindi Kuya Ryder. Kahapon nga lang kami nagkakilala noon eh. Kaila pa nito. Sige mag-deny ka pa Von. I had been at your age before, at alam ko na yung mga ganyan-ganyang bagay. Patuloy pa rin ng kaibigan ko. So, binata na nga talaga yang si Von, bro. Haha, kamakailan lang tutoy na tutoy pa yan ha. Ngayon, nagkaka-crush na din. Grabe, sunod ko naman kay Ryder sa panunukso rito. Pati ba naman ikaw kuya? Sige, inaamin ko na nga. Matagal ko ng crush si Chari, kasi naman ang cute niya. Pero kahapon lang naman ako nabigyan ng pagkakataong makilala siya ng harapan, would shake hands pa. Pero hindi naman ako umaasang magiging girlfriend ko siya, kasi ultimong best friend kong si Hendrix may gusto din sa kanya at nililigawan na siya. And besides, nauna naman talaga si Hendrix sa kanya kaysa sa akin, alangan namang agawin ko yun sa sarili kong best friend. Tatawa-tawang sabi ni Von, pero bakas din ang kalungkutan sa mukha nito, dahil sa sariling kwento. Sa pool, doon ako tinamaan sa narinig ko sa kwento nito. Biglang nagbalik tuloy sa akin ang alaala, kung paano kong kinalaban ang sarili kong best friend noon, para sa babaeng tanging minahal at seneryoso ko. Si Alondra, katulad din sa kwento ni Von. Wade, hindi ka na yata namin halos nakakasabay lately ah. What makes you busy? Tanong ni Parker kay Wade. Nasa basketball court kami, at katatapos lang maglaro. Nagsisipalitan na kami ng kanya-kanya naming mga damit, dahil sa paghahanda na sa pag-uwi. Wade Marcos was my closest and best friend. Among the 5 close friends I have, siya ang pinaka-nangingibabaw sa lahat. Liban na lang kay Tyson na parang kapatid ko na rin, dahil kadugo ko naman talaga, pinsan ko to be exact. I and Wade have a lot in common. And also have a lot in differences, pero kami pa din ang naging matalik na magkaibigan. One of the differences that we have is, I am known to be a womanizer while Wade known to be a good boy. Karamihan sa mga naging relasyon niya ay seryoso, unlike mine na wala sa bokabularyo ang magseryoso, especially in terms of women. Umupo ako sa katabing bleacher ni Wade pagkatapos kong makapagpalit ng damit. Kanina pa siya na unang matapos magpalit. Nag-aayos na lang naman siya ng kung ano sa bag niya. May pinagkakaabalahan lang akong importanteng bagay nitong mga nakaraan. Pasensya na kayo. Ani Wade. Ano kaya yun? Shake no. Panunukso pa ni Parker.